Matinding dagok ang kinakaharap ni Senator Raffy Tulfo matapos kumpirmahin ng Korte Suprema ang kanyang terminasyon bilang miyembro ng Senado. Ang desisyon ay bunsod ng mga aligasyon ng irregularidad na nag-uugnay sa kanyang kwalifikasyon bilang senador. Ayon sa hatol ng Korte, napatunayang may mga paglabag sa hindi maaring baliwalain dahilan upang mabawi ang kanyang pwesto sa Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Tulfo na kanyang igagalang ang desisyon ng Korte Suprema, ngunit tiniyak na hindi siya titigil sa paglilingkod sa bayan. Hindi dito nagtatapos ang aking misyon. Mananatili akong tagapagtanggol ng karapatan ng mga Pilipino, ani niya. Samantala, ang Senado ay naghahanda na para sa pagsasaayos ng bakanting pwesto na iniwan ng senador. Ang mga taga-suporta ni Tulfo, gayunpaman, ay nagpahayag ng kanilang pagkadismaya sa desisyon at nananawagan para sa masusing investigasyon. Sa kabila ng isyong ito, nananatiling mainit ang mata ng publiko sa magiging susunod na hakbang ni Tulfo. Marami ang nagtatanong kung siya ba ay maghahain ng apela o tuluyan ng babalik sa pribadong buhay. Ang kontrobersyang ito ay nagsisilbing paalala sa lahat ng opisyal na kailangang tiyakin ang integridad at pagsunod sa batas habang naglilingkod sa gobyerno. If the parent's naturalization is revoked, the basis for the child's derivative citizenship no longer exists. So, kung nakuha ng anak niya ang citizenship dahil sa, naging citizen si yung tatay niya, si Erwin, si Erich Sylvester. Like kunyari, yung mga anak niya ay dinala niya, pinitisyon niya from the Philippines, then green card muna, di ba? Tapos, dahil nga sa kanyang fraud passport and US naturalization, ang sabi doon sa batas na binasa natin, mare-revoke din. Ang tanong, ilan sa mga anak ni Erwin ang ipinanganak sa Pilipinas na kinuha niya? 2, 3, 4 na pasok dito sa binasa nating batas na pwedeng i-revoke. But of course, they have to consult their lawyers, immigration lawyers. Ato basic lang sa atin, dahil naman ako lawyer, nagbabasa-basa lang naman tayo, at nang maintindihan natin yung mga possibilities. So meaning, kung mayroon siyang 4 na anak, kasi ang sabi niya, naka-jaundice siya. Diba? Noong kailan ba siya naka-jaundice? Dandalibugan siya naka-jaundice. Okay na naman maging malibog, Hello? Kung may 4 siyang anak, na pinitisyon niya from the Philippines, dinala niya dito, at nakuha yung citizenship through that naturalization na ginran sa kanya ng Amerika, therefore, datapwat, subalit, ay posible na ma-revoke ito. Pero, hindi tayo ang mag-decide yan. Let the immigration decide that. Pero, posible. Pero yung sinasabi nga natin birthright, kung pinanganak na dito yung kanyang anak, hindi na yun mababawi. Nalibugan siya noong 1980s. Sabi ni Professor, di ba? Okay? Ang problema kasi nagsisinungaling ka. Naging greedy ka. Wala naman sanang maghahalongkat ng buhay mo. Kung ikaw sana ay nakontento na dyan sa 200 million mo, magaling ka naman pala magnegosyo, papasok ka pa sa government na alam mo na tinarantado mo ang US government. It's not true na wala kang nilabag sa bata sa Amerika. I mean, just the mere fact na inamin mo na ikaw ay TNT, paglabag yan. Diba? Unconstitutional yan palangga. Kaya hindi totoo sinabi mo na wala kang nalabag sa batas kasi ang nais ko lamang, pakainin ko ang mga baby dolls. Yung 10 baby dolls ko, mga ganon. Walaan nga kita kung anong kapalaran mo ngayong taon, Erwin. Walaan kita. Okay? Lucky 9. Ibig sabihin, Lucky 9 ang taong bayan dahil mauudlot ang iyong mga pambubudol sa taong bayan. Itong numero na ito, lucky to para sa mga Pilipino. Siswertihin ang taong bayan. Dadami ang pera ng Pilipino kapag ikaw ay what? Kapag ikaw ay dinisqualify ng COMELEC,
dahil illegal ang TNT, sabi ni Annalina. O, diba? Walang mananalo sa barahan ni Maharlika. Anyway, mga palangga, budol ka, Erwin. Tapos sinasabi mo, oh, kayo, tumulong na lang kayo. Nagtayo ako ng action center. Tangina. Hindi yan ang issue, Gorgor TV. Hindi yan ang issue. Ang issue, sagutin mo, nagnakaw ka ba? Ninakaw mo ba si Sylvester, si Erich Sylvester? Hindi, yung kwento mo, naghirap ka, nagtulak ka ng mga ganito-ganyan. Tapos, fast forward, after 10 years, bumalik ka ng Pilipinas. Ano yon? Kulang. Kung ako magdidirect ng buhay mo, kung ako magsusulat ng buhay mo, something's missing. Erwin, anong ginawa mo dito? Oh, huwag kayong magpapabudol dito. O, ano pang sabi mo? Mayroon pa siyang article. Balahan natin ang article ni Dodong. Giatay. So, liwanagin natin, Mahi Faustino, liwanagin natin na pwedeng ma-revoke ang citizenship ng mga anak niya kung ito ay napetisyon niya from the Philippines gamit yung kanyang yung kanyang fake identity na si Erich Sylvester. Ngayon, mga hitad, ano ngayon ang gagawin natin? Dahil sabi, hindi niya naman ako pinangalanan, pero ako lang naman ang vlogger na nag-iisang malaki ang salamin sa Amerika. Pati salamin ko, pinakakialaman mo. Hindi naman yun ang issue, Dodong. Tapos pinipigilan mo kami na, oh, batikos-batikos sila yung malaking salamin, yung dating broadcaster ganyan, yung abogado na ganito, binabatikos hindi na lang kayo tumulong sa gobyerno, binabatikos sa mga markas. Putangin na. Hindi namin babatikusin. Gago ka ba? 5,500 flood control. Zero budget sa PhilHealth. Pag nanakaw ni Lisa, pangingidnap ni Lisa Marcos, paging kartel ng gobyernong ito, tatahimik kami? Humihingi kami ng accountability and you are part of the problem ng Pilipinas. Pipigilan mo, yung babae dyan na malaki ang salamin, yung ganyan-ganyan, na nakaasawa ng apam na mayaman. Sana all, di ba? Oh, yung mga nakaasawa ng apam dyan, no? Nainggit sa inyo. Yung mga mayayaman na palangga ko, shoutout din kay Robbie. May asawa. Oy, Robbie, ganda-ganda ng bahay mo sa Calabasas, invite mo ko, leche. Si Robbie Taroza, kita ko yung bahay ni Palangga. Ang yaman mo, bakla. Nakapangasawa ng apam. Sana all. Di ba? Ang issue dito, hindi nakapangasawa ng afam. Let's say, sige na. Nakapangasawa ng afam na mayaman. So ano problema mo? Di ba? Sinong gustong makapangasawa ng mayamang afam ngayon? Mag-comment dyan, hanapan ko kayo ng afam. Sino ang gustong makapangasawa? Huy! Di ba? Kahit kaya, sinong gusto makapangasawa? Leche. Ano siling mo sa akin, Dodong? Huwag mo kasing gawing tanga. Si Trey K. Brandy gusto daw makaasawa ng afam. Mag-comment lang dyan. Sinong gusto makapangasawa ng mayamang afam? Si Rayson o Yarte, yung mga kaibigan ko gusto makapangasawa ng mayamang afam. Hindi yan ang issue. At hindi issue yung salamin ko. Ang issue dito, paliwanag mo, based on that document, paano mo ninakaw si Erich Sylvester Tulfo? Ipaliwanag mo na how come, where did you get your money na 200 million where in fact yung iyong SALN ay 2-4 million lang ang dineclare mo na kinita mo dun sa partikular na taon na yon. Kung kwento lang, Erwin, ng mga kahirapan dito, Diyos ko, ang mga palangga ko, kabisado nila yung mga kwento ko eh. Yung mga paiyak-iyak kong ganyan, di ba? Madaling, kwento mo, pinalayas pa nga ako eh. Anong sabi sa akin? Alam niyo yan, lumayas ka na dito. Ayaw namin magkano lang ng TNT. Hindi naman po ako TNT. Alala niyo, dati naiyak-iyak pa ako, hindi naman ako tita TNT, wag mo naman akong palayasin. Di ba, may ganun akong kwento? But, nagsamikap ako, pero hindi yung dahilan na gumawa ka ng fraud. Tapos sasabihin mo, ay may ginawa naman ako mabuti. Pinakain ko naman yung mga anak ko, so mabuting tao ako. Ganon ba yun, Dodong? Huwag mo kaming gaguhin. Huwag mo na, may social media na ngayon. Kung radyo, TV lang pwede niyong manipulahin ang mga kwento. O si Del Bagsak, gusto makaasawa ng... I know that, darling. Oh. Kumakausap ba kayo? Kaya niyo makausapin ng si Siri? Ako, kinakausap ko yan. Dali lang. Anlak ka dyan. Teka lang. Andali lang, mamaya hulaan natin si Erwin. Okay, here we go, Erwin.
Ayoko masyado maging harsh sa'yo kasi ano naman kaya lang, kailangan na kasi Erwin, Dudong, alam mo, mag-ano ka, magnilay ka, kausapin mo yung nanay mo. 'Di ba? Sabi mo yumao na. Ano pa kailangan mo dong, Erwin? May 200 million ka na. Inilagay mo kasi ang sarili mo para scrutinize ka. Public official ka Kung mga ganyan-ganyan lang, may breaking news ako. Sino attach? Ang reporter na nakatanggap ng Porsche ng malaking diamante at 4 million Hermes sa politiko. Ayan, problema na naman natin yan. Paalala nyo, baka malimutan ko bago tayo magtapos. Sino attach? May showbiz tayong mamaya. Here we go, darling. Okay, tiyan mo, naka-headline na naman tayo ngayon. Sabi ng politiko, ang dami kasi nagtag sa akin si I am Sherwin, thank you palangga. Wag puro daldal. Erwin Tulfo dares US-based blogger to return to the Philippines to help Filipinos. Tangay na, para gurugurin ako ng amo mo, si Lisa. Talaga bang pambobo ka lang, Erwin? Bakit mo ako pauwiin? Bigyan mo ba ako ng bahay, Dudong? Wala ako bahay dyan. Kaluoy naman si Inday Marlica, walang bahay. Kasi walang ninakaw. Ni bahay ng posporo, wala ako. Baka gusto mo. Sabihin mo kay Lisa Tanas, yung mga fabricated case niya na finance sa akin proxy cases, ibasura niya. Then uuwi ako. Umalis sila, uuwi ako. Papatayin ako na. Gusto mo, pagurgur ako. Yan lang naman ang, umuwi kayo dito. O ikaw, mag-ano ka, magtakbo ka ng presidenting leche. Anong kaalputan yan? Ganyan ba ang kategorya ng mga press people ngayon sa bayan natin? Ano yung jutak na yan? Pang Erich Sylvester? Pang kriminal? Ano ba yan? Teka lang. Asa naman, Dudong dito? Hulaan ko na kayo si Dudong. Okay. Ito, here we go. Babida-bida na naman ang babaeng nakasalamin dito House Deputy Majority Leader and ACT-CIS Party List. May ganyan-ganyan pa yung mga tulpo pag nagbigkas Erwin Tulfo challenge a US-based blogger to return to the Philippines and help the Filipino people. Kailangan ba talagang umuwi ako para makatulong ako, Dudong? Patingin ko nga yung aking dito. Sandali lang. Yung mga hindi pa napadala ng ayuda ninyo magantay lang kayo, papadalhan natin kayo. Yung mga natawag. Kasi 3 hindi ko pa mahanap. I'm sorry pa lang ba? But yung 3 hindi ko pa nahanap. Teka lang, Erwin. Teka lang, kasi gusto kitang i-debunk kita Kasi pinapauwi mo ako Pinapauwi mo ako para tumulong ako. Ito, you have to Teka, here we go. Here we go, darling. Okay, here we go. Sino ba papadalhan natin ngayon? Okay, here. Papadala natin hindi. Titingin lang ako magkano pinadala ko. Okay, sino ba itong mga to? Okay. Paano ba makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Okay, here we go. Here we go. Ito. Okay. Recipients. Where can I get? Paano ko makita kung magkano pinadala ko? Nieta. Teka lang, mga hitad. Okay, ito. Get started. Okay. Here we go. Ito pala. Ito na, nakita ko na kung magkano pinadala ko. Ayan na. Okay, you talk about what? Tatanggalin lang natin yung mga pangalan ng mga lagyan natin ng baraha, baka masilip Dali lang. Okay, ito here. Takpan lang natin yung mga pinadalan ko, baka makita nila. Okay, here we go. Takpan lang natin. This is Sendwave. Erwin ito yung contribution ko kasi pinapauwi mo ko Since naging model, naging ambassador tayo ng Sendwave, takpan natin mga pangalan. Oh, shit. Ay, ulit. Okay, tapa ko naman ng kamay ko. Sandali mga hitad. Baka makita niyo yung names ng mga hitad. Okay, here we go. Pinadala ko, Erwin. Nakita mo ba yan? Nakita niyo figures? Total sent, 107,555.52 USD. 107,000. Yan ay mga tulong ko. Kung tinago ko yan, kung sinolo ko yan, libre ko kayong lahat. Kaso wala na, nawala na yung 100,000 na yan. How much is that? 5 million? Grabe, kung nag-inipon ko yun, dayaman ko na pala. So anyway, yon. Kailangan bang umuwi ako para magpadala ako ng ayuda dyan through Sendwave app? Kaya mag-download ako ng Sendwave app.
Wala pa yung dati kong mga apps dati, wala pa yung mga deposit sa bangko, wire transfer and everything. Yeah. I sent 107,000 US dollars. Ngayon, nasabi mo sa akin, umuwi ako para tumulong. Pwede naman ako tumulong, right on my fingertips. Boom, boom, boom. Andyan na ang pera. Anong kaletsihan yan? Ha, Erwin, wag mong babaguhin, wag mong lulukuhin ng Pilipino. Stop that emotional appeal. Hindi ka makakalusot. Wag mong guguluhin ang mundo ng Pilipino. Okay? Ano siling mo sa akin, Dudong? Okay, ano sabi mo? Kasi sabi mo, umuwi ako para tumulong eh. Hindi pa ba enough ang 100,000 na tinulong ko? Whether kaibigan, kamag-anak, hindi ko kakilala, still tumulong ako. Pero hindi ko naman sinusumbat yan sa inyo, palangga. Nga naman. Hindi ko sinusumbat yan. Pinapakita ko lang dito kay Erwin na ito. Hindi ko kailangan umuwi, Erwin, ng Pilipinas para patayin ni Lisa para tumulong sa aking kapwa. Now, ano sabi mo? Ilang vlogger ho dyan, salita ng salita. Favorite thing to do ko to eh. Bratatatat. Ang pakialam mo, tira ng tira sa gobyerno. Again, bakit hindi ba katira-tira ang gobyerno sa ginagawang pambababoy sa inyo, sa atin? Ikaw hindi ka binababoy kasi naka 200 million ka na income na hindi mo maipaliwanag. Not income, na 200 million ka may pera sa bangko, tapos 4 million lang pala ang income mo. Yan pa ang ipaliwanag mo. Hindi yung naghirap ka, nagtulak ka ng kariton sa mga grocery store, nagkatrabaho ka sa casino, naging janitor ka. Hindi lang ikaw ang janitor sa buong mundo. Ako nga dati, balangga, nalala nyo yung kwento ko? Papunta ako sa Starbucks. I'm not fond of Starbucks before. Nakita ko, tangay na $4. Kakwenta ko 4 times 52, 5, mga ganun ang computation. Di na lang, padala ko na lang sa Pilipinas to para marami pang makabakal sa bukas. So your story ay hindi nag-iisang story sa mundo. Ang story mo na pakakainin mo yung mga anak mo kaya nag-TNT ka. Story din yan ng aking mga palangga. Yes, inatubas, ipaliwanag mo dapat paano ka nagkaroon ng 200 million assets pero ang iyong, based dun sa iyong public document, hindi ko pa nalabas yun eh. Lalabas ko yun. Lalabas ko sa page na na ang ebidensya. Doon ko ilalabas. Kasi alam ko, re-report ni Erwin yun eh. At least doon. Abangan nyo yun ha. Ilalabas ko yung mga dokumento na yon. Hindi, magtatanong muna ako kung ano bang doon. Basta ilalabas ko yung yung personal data sheet mo, simula nung ilan ng anak mo, tatay mo, yung alam about your life, Anyway, wala nang tayong problema kung ilang anak mo. Pero wag mo naman akong awayin dahil malaking salamin ko. Actually, palangga, gusto ko magpa-LASIK pero natatakot ako. Kasi baka pag naging bulag na ako, hindi matuwa ang kalaban. Diba? Kaya nagtsatsaga ako. Believe me, nahirapan din ako na malabo ang mata ko. Pero, what can you do? Tumatanda na lola nyo. Anyway, sabi mo, Erwin, gusto mo hulaan na lang kita. Sa malaking baraha. Mamaya nakatahulaan. Tulfo, ano sabi mo? Tira ng tira sa gobyerno. Lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae na nakapangasawa siguro ng mayaman, chismoso. Hindi mo pa alam. Wala na, ginurgur ko na. Di ba yun yung pinalabas ni Lisa, gumurgur ako ng apam? Wala na apam. Gurgur na yun. Ano ba? Next. Parang yung mga gago. Di ba? May mga ganyan silang dramatization. Maharlika, ginurgur yung asawa. Di ba? Ginurgur ko na. Ba't may apam na naman dito, Erwin? Siguro, sabi mo, di ba? Sabi mo kay Lisa, mali yung information niya. Nagpakalat na siya ng gurgur ako eh. Mali ito, iba naman. Sabi niya dito, nakapangasawa siguro ng mayamang afam. Ulit, issue ba? Nakapangasawa ng maaya. Napakaswerte mo, ining. Ay, okay lang yung ining, at least baby ang dating ko. Napakaswerte mo, mamahalin pa ang mga antipara mo. Tangina, antipara, yung mamahalin ni Kimbo, yung mga luxury cars, yung mga collection mo. Ano naman itong, Diyos ko, ito lang ang antipara, napakamura lang naman ito. Giatay ka. Kahit ang ating mga domestic helpers sa ibang bansa kayang bumili ng ganito, ito lang, actually ito lang talaga kayamanan ko. Yung mga salamin ko. Ano sabi mo? Pwede pa pati antipara, kitang-kita na pikon ka.
Kumbaga nasagi ko ang katotohanan. Hindi mo nga may paliwanag eh. 200 million na assets. Paano mo ninakaw si Sylvester? Si Eric Sylvester. That's the issue. Hindi issue ang TNT ha. Hindi issue na nagsumikap ka. Dahil hindi lang ikaw ang nagsumikap para pakainin ang kanilang mga anak. Gusto mo sabihin ko kung ilan ang mga pinapakain ko? Baka malula ka. But I'm not gonna say that. Gusto mo kung magkano? Out of this 100,000 na gusto mo pakita ko pa sa'yo kung magkano yung remittance ko sa bawat recipient. Hoy, yung mga recipient ko kakapagod din kayo pero love ko naman kayo eh. Wala talaga tayong magawa. Ang hirap ng buhay eh. Anyway, ngayon sabi niya, huwag kayo magalit. Hindi ko kayo sinusumbatan. Alright? Sabi niya dito, Diyos ko po, sabi niya, napakaswerte mo ining, napakaswerte mamahalin pa ang Antipara. Alam mo, Erwin, nung napanood kita, natawa ako dun sa Antipara. Parang, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!